It can be a suggestion pa lang or simply a plan. At the moment nga, Tita Myrna Lim, it is an expression of their frustration and disappointment with the current policy of the government. Diba? Actually, that is all there to it. It is an expression of frustrations. And kung yung bayan mo, kung yung mga mamamayan sa bayan mo ay nag-e-express na ng kanilang frustration, ikaw bilang presidente, pakinggan mo yung frustration nila, huwag mong i-gaslight. Diba? Yun. Ang problema kasi, nagpapahayag na ng sobrang disappointment yung mga Mindanaon pagkatapos titiisin mo pa. Ito ang link, oh. Lahat ng matatapang dyan, itodo nyo na. Itodo nyo na. Ayan. Hi, Tita Banig. Hi, hello. Natakot naman ako. Natakot. I'm just kidding. Sabi ko sa'yo matatapang. Hindi ako eh. Hindi ko mga trolls na Diyos ko. Yeah, I've been listening. Oo nga eh. Hindi nahiyapat ako sa isang pastor. Parang tipong, pastor, yung role is to pastor your flock. Oo. Yun po ang dapat nyo kasi nakakahiya po kaya maraming nata-turn off po sa mga sa church is because of that. Correct. And yeah, I mean, at saka hindi ko maintindihan yung logic niya. I think sa kanya ay medyo na-overwhelmed din siya ng kanyang, parang nadadala rin siya ng kanyang emotion. Yeah. Feeling ko kasi yung BBM supporter siya na may pagka-fandom. Oo. Na parang gusto niyang desperately i-defend si BBM. So, nagbibitaw siya ng salita na hindi niya alam ay merong mga dire political consequences. Not only political, but personal too. Kasi meron siyang flock eh. Kilala ba siya ng kanyang mga alam mo yun, ng mga inaano niya ng church niya. This can be detrimental to him. Relax lang. Especially kapag meron tayong, yung position in whatever. So, ano ba yan? Oo nga eh. Tapos kasi to be fair kay Pastor, feeling ko sinasabi niya yon out of frustration. Kasi nga, member siya ng fan club ni BBM, which is very wrong, Pastor, Kasi dapat hindi ka member ng fan club sa politics. Dapat nag-o-offer siya actually ng wisdom. That's what's expected of you. Hindi yung mag-i-instigate ka. Kasi halimbawa kami, let's say let's say ako personally, madala man ako ng emotion ko. There's no expectation for me to be on a certain, yung ugali or something. Pero meron silang sinumpahan, nag-aral pa nga sila eh. Diba? And I assume you went to a Bible school or whatever. So, you're different from us. So, you have a certain stature. So, lalo na yung pastor ka, it's a very delicate position. So, very good. Kami magbardagulan man kami dito. It's not expected of us. But for you, it's very disappointing. Yes, it's very disappointing. Kasi pastor ka. What? Kasi, sasabihin mo kaming maki-join sa CPP-NP. And it's very, and it's very clearly, sinabi rin naman, I don't know if you know him, na dapat hindi kayo nagre-rebel sa inyong government. You can question it. Pero I was, na-shock din ako. Pero baka naman feeling pastor lang siya. Hindi naman pala totoo. Well, baka it is a possibility. Pero, ang kasi doon, magunos dili po kasi kayo. Kasi, yes. Yung tawag dito, kahit po sabihin natin na, kunwari kami dito, karamihan dito talagang mga super DDS talaga, may mga DDS talaga sa ganyan. Pero at the same time, we would like to discuss policies, okay? Kami po ay naging supporter ni PRRD because agree po kami dun sa mga policies na meron ang presidente. And also, at the same time, nakikita rin namin yung wisdom dun sa mga political stand ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Ngayon, kaya nga po kami nagbabad trip na sa mga nangyayari. Kasi, yung mga posisyon ni Inday Sara, ukol sa policy, ay hindi sinusuportahan ng House of Representatives. 'Di ba? Kagaya po nung di ba, ang sabi ni Inday Sara, gagamitin niya ang lahat ng kanyang resources para i-convince ang House of Representatives na gawing mandatory ang ROTC, ang military service.
'Di ba? Tahimik ba siya? Akala ko, I thought all the while. Wala nang conversation, Ate Bani. Kasi nga, di ni fancy Inday. Oh my. Naabutan ko pa yan nung panahon namin. I think we were the last batch na high school na merong CAT. And I think it's very important sa mga kabataan. Oo. You can open link. Ito magsinungaling Pastor Junior. Diyos ko po, ang dami-dami pong pwedeng makapasok. Dalawa lang yung laman dito ng link. Huwag po kayong sinungaling. Ang daling pumasok, oh. Daling pumasok. Hindi makapasok. Diyos ko, Pastor, nakakahiya. Alam mo, nahihiya ako para sa ano nyo. Sa inyong congregation. Ano Pastor to? Patulogin nyo na nga to. I am so, if I am one of your part of your congregation, I will be very, very embarrassed for you. Oo. Ano ba yan? Hirap yung mga letter, walang consonant yung pangalan, nakakapasok lang eh. Diyos me. At saka yung simple na, bakit kayo mag-instigate? Parang i-encourage yung mga tao na sumali kayo sa CTP. Para akyat, sabi ni Pastor Junior, pipindutin mo lang yung link, idiot, Diyos me. Baka yung internet mo, ang access lang Facebook or YouTube, baka ganun. Maghanap po kayo ng wifi. Diyos ko pa, di ba naman yan? Ako pa problema, ano ba naman yan? Meron bang ganun na ilang ma-access? Diyos ko. At anyway, yeah. Diba? So anyway, magko-comment lang ako dun sa, ano ba yung sabi? Ask us anything. Yung vlog ni Hindi ko siya napanood, ayaw kong panoorin, pero napanood ko yung kay Mahalika na hinimay-himay niya. Talaga? Hinimay yan. Napanood ko yung replay kanina. So, ano ba yung masasabi ko? Ang masasabi ko lang dito is, very simple. Hindi siya, anong tawag dito? Sorry, minsan bang nagsasalita ako, nasa isip ko, hindi ko masabi ko hindi ko talaga strength ang pagsasalita. I'm better at writing. So, please bear with me. Napaka-disingenuous, I'm not sure if that's the word. Parang tipong, parang napaka-showbiz. Ask us anything, pero ang dami-daming tinatanong ng mga tao tungkol sa, napakadami. Yung na lang kay Mahalika, o yung mga issue na naglabasan, yung mga tungkol sa yung alleged, drug use nyo, hindi nyo naman sinasagot. So what do you mean, ask us anything? Lalong nakakainis. Yun nga lalong nakakainis. Yung parang they want to project that they are receptive to any question. Pero hindi naman ganun yung ginagawa nila. Pero scripted. Nakakainis lalong naiinis ang sambayanan because you're not trying to answer the issues being thrown at you. Why can't you? What is the problem? May malaking problema talaga dito sa na to. Parang ang nagpapatakbo talaga is mga bangag sila lahat. Bangag pa sila lahat diyan. So, yun lang po ang aking masasabi for today. And again, thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, Tita Bani. Maraming. Ay, nga pala, meron ako isang comment doon kasi pinag-uusapan niyo dun si BL kanina. Although hindi naman ako masyadong nanonood sa kanya kasi nga kahit kay Banat Bay kasi it's just not, hindi ko masyadong type. It's not my cup of tea kasi masyadong parang perya, but I don't have anything personal against him. Hindi lang talaga ako. Anyway, yun lang. Ang silang masasabi ko kay BL is that masyado ring parang medyo hudas yung approach niya kasi kung meron siyang talagang issue noon pa kay Maharlika, he could have asked her. Ang dami niyang opportunity There's a lot of opportunity. And as a matter of fact, meron ka pa nga direct access to her, which we don't have. Ako, kung gusto ko, marami akong gustong taningin sa kanya, but I don't have that. I don't have that direct access. Kung talagang sincere ka dun sa, gusto naming gusto malaman yung totoo, you could have asked her. But no, you parang, alam mo yun, parang ni-reserve mo. I don't know, talagang yun ba talaga in the beginning yung gusto mo? Alam mo, feeling ko lang, Joey, is that nainis siya dahil doon sa live na dito sa live mo na nag-guest siya is natalo siya and feeling ko, this is just my feeling meron siyang vindictive na ugali, and that's what she's doing. That's what he's doing. Unfortunately, kasi parang pinaka na-offend siya, yung tinatawan-tawanan daw siya ni Sas So ang binanatan niya, yung nakita ko na unang banat niya yung kay Sas kasi tinatawan-tawanan daw siya. Hindi niya alam, hindi siya marunong tumanggap ng, may joke, okay, hindi siya marunong tumingin ng
Ganun naman talaga si Sas eh. Parang natatawa lang siya. Oo, parang hindi naman out of character yun. Parang gano'n naman si Sas. Ganun naman talaga siya. Ako, in my opinion, is that I will take whatever na, yung wisdom o kaya yung knowledge na kukuha ko sa kanya. Doesn't matter you know, hindi naman tayo lahat perfecto, but I think he is shooting his self on the foot on what he is doing right now. Oh. I think really is. At saka alam mo ang dapat niyang pag-isipan kasi meron siyang project na kabayanihan na hindi ko maintindihan kung ano. I think sagutin niya na lang siguro yung mga nababas din sa kanya doon sa mga financial tawag dito channels na sinasabihan siya na scam siya at ipaliwanag niya. That's pretty much it. Maraming salamat Joey for the opportunity, and then I will give the floor to others po na gusto pong magsalita, and I will be on the listening mode. Thank you Tita Banig. Thank you. Salamat. Sige po, bye-bye. Ayun, hello, Davao is one. Hello po, good morning. Hello, good morning. May i-share lang po ako. Galit na galit po talaga ang taga Mindanao sa sinabi ni SAP nung meeting nila. Yung kung wala kayong request, hindi talaga kayo masasama yun. Oo, yun. Yan, trending masyado yan dito sa Davao ngayon. Especially, dito sa Davao talaga. Galit na galit ang mga Davaoenyo. Trending kung nakikita ko sa mga sinishare ng mga friends. Sobrang galit. Yung mga friends ko, halos lahat ng nasa FB ko, yun yung most like or yung most reacted nila ng mga post. Umaabot ni 50,000 nung nakita ko sa TikTok halos mga taga Davao, mga classmate ko nakita ka doon, nag-react. Actually, parang ang yung parang imbis na gumawa ka ng paraan para hindi mabuhay yung parang magkaroon ng traction yung Mindanao independence, yun yung binitawan na salita ni SAP, which is very very distant, very distant, very non-committal. Yes. Tapos yung talaga full display of patronage. Exactly. Yan po. Galit ang mga taga Davao ngayon. Lahat ng mga friends ko na bumoto kay BBM, tapos nakita nila yung parang nag-smile pa sa BBM nung sinabi yun ni SAP. Putang ina talaga nilang dalawa, nilang nasa dyan sa gobyerno ngayon. Nakakagalit. Di niya man lang inisip kung ilang milyon ang boto na binigay ng taga Mindanao para siya maluklok. Sabi niya, i-unite natin ang Norte at ang putang ina ka, ni-unite mo, pero ano ngayon? Parang sinasabi nila ngayon. Hindi kasi tayo yung kausap, no? Ang kausap mo ng yelo. I-unite natin ang Norte ng yelo at ang yelo ng Norte at ang yelo ng South. Yun parang sinasabi nila na yung parang pinalitan lang yung sinabi ni na you are Romualdez and the president is Aquino. Parang pinalitan lang nila na you are from Mindanao and the president is from Luzon. Yun yung parang sinasabi nila. Yun yung rephrased version ng yes, exactly. You must remember, parang ganun. Galit naman ng mga taga Mindanao. Yung parang gusto mong sumali. Yung sinabi ni Pastor kanina na sumali ng IP, nako, kapag hindi lang talaga labag sa batas yan, matagal sumali yung galit ng mga taga Mindanao ngayon na yun talaga. Tapos imagine, 265 million ang inalat sa grabe yung damage ha. Tapos yung sila nagpapanalo ng mga loto is $500 million. Tapos ilang probinsya nag-share doon sa 260 million. Actually, 265 million pesos. Tapos ito pa, 265 million pesos na financial assistance. Kasi kung financial assistance yun, so basically yung panggastos-gastos sa immediate emergency, ganyan. So malamang pambili ng mga gamot yan, pagkain, food packs, kineme, ganun. Malamang yun. Or yung mga parang pangsimula ulit, lalo na kung total wreck yung kanilang livelihood or whatnot, ganyan. May mga nag-send nga sa akin na parang, ano tong calculation na to? Davao del Norte, 100,000 ang biktima. 30 million. Tapos, 325, 10 million. How do you compute? Diba? Yes. Hindi proportional sa ilan yung maganda. Kasi sino bang taga-Bukid nun? Ay, Zubs. Diba? Zubs. Ayoko nang isabi. Baka ako naman ipatawag sa Senado. Putang ina nila dyan. Ay, tapos yung parang instead na
yung nagkalat naman na video na nagparty daw sila dito sa Davao, yung sinabi ni Maharlika. Putang ina. Ano ba tong gobyernong to? Parang ibang-iba doon sa naganap sa Yolanda na Marcos. Kasi nakita talaga siya, may vlog siya noon na pumunta daw siya, nagbigay siya ng tulong, tapos siya talaga gumawa ng paraan. Iba nga yung Marcos ngayon, parang bangag. Tama nga si Duterte, bangag. Ewan ko, ilang... Parang hindi ka naman ganito nung election Ano to? Di ba parang, ikaw nga naiintindihan mo noong Yolanda, di ba? You go there, you extended help. Hindi ba yun yung mga isa sa mga, di ba mayroong mga statement yan in the past na parang, huwag na mamuliti ka na kapag katulong-tulong, di ba? Yes, yes. Yolanda na, you acted immediately. Di ba? Nagpunta ka rin sa Batangas, di ba? Nag-request ba sila sa'yo na tulungan ka ng mga taga Batangas kaya ka nagpunta doon? Di ba? I mean, yung parang, to certain extent, I can understand kasi yung yung importance ng bureaucracy in order to facilitate yung mga help, ganyan-ganyan. Pero kasi Mr. President, ilang araw nyo na pong nakikita na grabe na yung sitwasyon sa Davao region Kasi when the briefing started, ilang days na yun Di ba? Yes. Ilang days na. Tapos, yung mga daanan, hindi passable. Unlike nung kay Digong, DPWH, after 3 days after ng bagyo, nakaantabay na yung mga malalaking trucks dyan na para mga bulldozers, lahat ready na agad for road clearing operations para passable na, para bigyan agad ng tulong yung mga hindi talaga mahirap marating na mga lugar. So para ngayon, ang tagal ng road clearing operations nila. Tapos marami pa rin ang hindi natutulungan. So marami pang ewan ko, ano ba itong gobyerno? At saka kasi yung request na yan, it makes patronage politics possible. Kasi parang, mag-request ka, ganyan-ganyan. Pagkatapos, meron kang mapagbibigyan, meron kang hindi mapagbibigyan. Diba? Kasi si Win Gatchalian, sinabi rin niya na parang, hindi, depende po sa nagre-request kung congressman, mayor, governor, kineme, ganyan. Doon pa lang meron ako parang, bakit congressman? Bakit congressman? Bakit kasama yung congressman sa pwedeng mag-request? Diba? Alam nga, pinsan niya. Gusto niyang... yung ang tawag dito, for example, si Martin Romualdez, binigyan nila ng 150 million. Si Martin Romualdez, nakapag-file ng request, nag-report, meron siyang assessment ng damages and whatnot. Paano niya nakuha yun? Kanino niya nakuha yun? Saan niya nakuha yun? Diba? Hindi, before nilang bigyan si Martin ng 150 million pesos, diba? Tulad lang ng MOOE nila yan. Parang agawa-gawa lang tayo ng mga ganitong listahan, tapos pakita na sa Pangulo. Tapos bigay agad ng pera. Parang gano'n naman talaga yung sila dyan. Tapos isa pa, I understand na kasi naging officer rin ako ng student council. So in that basic institution, na mararaman mo talaga yung bureaucracy na dapat so tayo magbigay kayo ng request sa akin, then let's see kung saan tayo pwede magbigay ng pondo kung saan yung nasasapat para pagkasya natin yung pera. Pero parang iba yung pagkakasabi nila parang ganun na parang yung pagkasabi ni Sap parang galit siya. Napaka-dismissive doon sa naranasan ng mga tao doon na isang linggo ng basa. Yes, exactly. Diba? At dapat kung ako kay Sap, sinabi niya na sana na I would request kung hindi man kayo partido, iwasan muna natin yung partido. Bahala kayo kung saan kayo sumusuporta. Basta ibigay niyo lahat ng request sa akin at titignan natin kung paano natin pagkakasyahin ng pondo. Parang ganun sana. Parang iwasan muna natin yung politics ngayon. Let's be Filipino for just for this month. Ibigay nyo lahat ng pangangailangan nyo. Tignan natin kung saan tayo makakatulong. Di ba? You feel assured. Oo. Kasi ang government is supposed to be kasi I'm working in the BPO industry and you're a customer service representative. Yung parang ganun talaga. Scripting dapat Yes, ganun talaga yung dapat ang government. It should be how you should cater concerns and how you should give him empathy, how you should provide assurance. And kasi customer mo, customer mo sila, kaya yung nagkalal sa'yo. So, parang hindi ganun ang gobyerno ngayon. Parang hari talaga sila. Iwan ko, nakakagalit. So, yun lang. To wrap up this up, sana naman, yung mga wordings nila, pag-isipan muna nila bago nila bitawan. Kasi I know they grow in a
elite environment where they are spoon-fed with the golden spoon in their mouth. Putang ina nila. Alam mo, Davao, yung sabi ni PRRD dun sa Visayan interview niya, yung meron siyang interview sa isang Visayas, Visayan broadcaster. Yung sabi ni PRRD, ito kasing mga nagdidesisyon ngayon, sabi niya, hindi naman talaga to naka-experience ng laban sa buhay. Yes. Yeah, spoiled talaga. Ganun. Naalala mo yung may part ng script ni Direk Daryl doon sa Made in Malacanang yata, yun yung parang, ikaw hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng panalo. Ganun. Yeah. Actually, parang yun yung parang spoiled ka kasi. Hindi mo, wala ka talagang pinaghirapan sa buhay. Kaya, it translates doon sa kung paano niya i-conduct yung sarili niya as a leader. Distant siya, yung hindi niya talaga mailagay yung sarili niya sa suffering ng normal na tao. Yun yung problema kay Pinoy, di ba? Yes. Di nga alam ni Pinoy anong meaning ng empathy. Pina-research niya pa. Baka yun sa PBBM. Pero, talaga, parang may nakita kong character change kay PBBM. Kasi before, hindi pa siya naging Pangulo, masyado naman siya matulungin sa yung mga senador siya, okay naman siya, di ba? Nung foreign policy niya yung senador siya, I watch bago ako bumoto kay PBBM, tinignan ko lahat ng mga sessions sa Senate na nandun siya. At agree ako sa lahat na pinagsasabi niya. Pati si Miriam Defensor, gusto siya maging, di ba, siya pinili ni Defensor. Kahit may mga bagahe, siya ang pinili kasi magaling Pero, anong nangyari? Hindi ito yung bongbong. Hindi ito yung bongbong na pinili ni Miriam. Sana naman PBBM kapag nakakarinig ka nito, sana alalahan mo naman si Miriam Defensor kung paano siya nagtiwala sa iyo despite na ang daming basura na tinatapon diba? Tapos isa pa UP si Ma'am Miriam Defensor, UP. Then most ng mga votes niya is UP talaga nanggagaling. Tapos kahit may bagay siya, pinili siya ni Defensor para lang maging vice president niya kasi nagtitiwala siya, magaling. Sana naman, alalahanin niya yun sa memory ni Ma'am Miriam Defensor na pinagkatiwalaan siya na isang magaling. Ang problem tingin ko, baka naman kasi talaga, siguro matalino rin naman talaga or may galing rin naman talaga. Kaso nga lang kasi, iba kasi yung talino doon sa leadership skills Yes. Diba? Siguro yung maraming isa sa nakikita ko yung mga nakapalibot sa kanya. Yung sinabi ni Sara Kasi I still support PBBM but hindi ko alam kung ano pagkakasabi niya pero let me rephrase kung ano yung sinabi ni Sara. May mga nasa circle niya lang na iniiwasan ko. Parang ganun yung pagkakasabi niya. So gusto niya mamuno pero hindi siya makapamuno kasi may mga talagang demonyo sa likod niya. So yun lang sana magpalabas siya ng parang strong leadership skill. Kaya niyang kalabanin kahit mga close na. Kahit sila pag gumasta ng malaki sa campaign niya, wala nang utang na loob kasi kapag presidente ka na, ang utang na loob mo doon sa naghalal sa iyo. Hindi sa nag-fund sa iyo kasi ang mandate hindi naman sa kanila nanggaling sa mga bumoto sa iyo. So dapat ang utang na loob mo sa nasa bumoto sa iyo. Ewan ko na ano sa iyo, BBM ka, anong nangyari sa iyo. So, ilabas mo naman yung question of leadership talaga. Kasi, bakit yung kasi dapat loyalty. Yung concession niya nung election, dapat na-manage niya ng sige, tutulungan niyo ako. Pero walang strings attached to, ha? Yes, dapat ganun. Or at least yung parang, meron tayong kid pro quo dito, but I want you to know that this is only as far as I can go, di ba? Yung tipong ganun. Si PRRD rin naman, I'm pretty sure meron rin naman concession si PRRD nung 2016 May mga concession rin yan. Pero hindi siya pumupunta doon sa concession kung saan siya yung hahawakan sa bayag. Yes. At isa ko payag doon sa ganung sitwasyon. Isang nakita ko concession sa ginawa ni PRRD before, di ba sabi niya, si Amy ang pumunto sa kanya. So, ang isang nakita ko doon, siguro ang request ng guro ni Amy na ipalibing yung papa niya. Which is, pretty sure, a part of the concession yun Kasi si Senator Amy, nag-risk talaga siya kay PRRD dahil, as far as I know, si Senator Amy, talagang tumulong talaga siya ng bonggang-bongga at nag-provide ng resources para kay PRRD. So, you're not going to do that free of charge, di ba? Exactly. So, ngayon,
total, si Senator Amy ay may interest din naman at ang interest niya ay mapalibing ang tatay niya at alam niya na ang best shot niya para mapalibing ang tatay niya is through PRRD dahil he's a reasonable man eh. Diba? Political will. Oo. So, kumbaga, if the law allows it, very likely that PRRD is going to say yes. Yes, exactly. Which already happened. Ayun. Tapos agree naman si PRRD kasi it's been a long time already na parang uhaw na talaga yung Ilocano na ihimlay sa yung mga loyalista. Uhaw na sila na ihimlay yung si Apolacay doon sa gusto niyang resting place, yung pangarap niya. So, yun. Tapos sana naman yung mga Ilocano, wag naman yung mga Ilocano, hindi naman, not all Ilocano, pero yung mga loyalista na hardliners na PBBM hanggang ngayon, sana naman tignan nila yung isinugal ni PRRD na yung presidency niya na ipalibing lang si Marcos doon. Alam niyang delikado or may something unpopular opinion doon, pero ipinalibing niya pa rin talaga para lang ma-please kayo, para lang magka-unite tayo. So ang totoong unity team talaga si Duterte. Pero hanggang ngayon namumuno ngayon, parang hindi siya unity team, parang hindi ganun. Iba yung ramdam namin dito sa Mindanao. Parang ang layo nila, untouchable yung Manila ngayon, untouchable. So iniwan na nga nila sa Eris Inday Sara. So yun nga eh. Tapos parang may mga impeachment. The sentiment will continue. And it will get bigger. Lalo na kung, 'di ba? Lalo na kung ganyan sila makideal sa mga sentimiento ng mga taga Mindanao. Hindi lang naman 'yun, kahit naman dito sa kahit naman dito sa Luzon at sa Visayas, marami rin yung mga loyalist na kilala ko who are really loyal, no? Yung loyal talaga sa tatay. Many of them are disappointed kay BBM. Yun nga lang, dahil sa loyalist sila, hindi na lang sila nagsasalita. Yung mga maiingay ngayon na loyalist ko, hindi mo talaga loyalist yung mga yan. Ngayon lang na sumuporta dahil nasa power si BBM. Yun nga eh. So, kala nila yung bagong Pilipinas is bagong lipunan 2.0. So, hindi nga random yung kwento ng mga lolo ko. Mas maayos yung bagong Pilipinas. May mandate, may programa, may vision na patutunguhan talaga yung Pilipinas. Yung bagong Pilipinas, ang cringy. Parang hindi naman siya nagsasalita na parang may plano talaga siya na sayang yung pera. Yeah. Tapos nagpa-ibon pa talaga ng gano'n. So to wrap this up again. Sana naman, yes, please. Okay, sige, wrap up ka na. Sana naman, yung leadership skills ni Bongbong, sana bumalik siya doon sa yung pinupush na talaga ng senador pa siya. Lahat, sana consistent siya hanggang sa naging presidente siya. Para naman, maniwala kami sa iyo na totoo ka. Kasi kapag paiba-iba ka ng mga statement, paiba-iba ka ng stance, parang hindi ka nakapaniwala eventually. At nawawalan ng gana yung tao sa iyo. So kung gusto mong mag-exist dyan hanggang matapos yung 6 years mo, sana naman consistent ka sa pinagsasabi mo, sa mga stance mo. Kasi kapag yan ay paiba-iba ka, malamang mawawala popularity mo at si Inday surging siya sa survey ngayon. So at naging stable Inday. So kapag hindi ka naging consistent, malamang mawawala ka diyan through people power. Sana tandaan niyo to kasi galit ang mga tao ngayon sa kanya. So yun lang po. Maraming salamat sa chance na bigyan ng sentiments ng mga Mindanaoans. Thank you po, Ms. Joy. Thank you, Davao. Ayan. Hello, Arya. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Ayan. Ano pong gusto nyong i-share? Actually, yung tungkol sa flooding, meron akong gustong banggitin kasi meron kaming nakakausap ng mga taga Mindanao at ang kwento niya was, sinasabi niya na yung kwento ng baha doon, hindi na naman talaga malakas yung tubig. Kumbaga, tuloy lang yung naging ulan, pero ang parang nabanggit niya na dahilan, parang nag-release daw yung Tadeco Dam. Nahanap ko yung information na yun. Wala akong mahanap na information. Kung meron nga bang ganap na ganun. Kasi, ang sabi po nung isang taga-munisipyo na umaakyat dito sa live tungkol sa flooding dyan sa Davao region is because of the topography of the region. It is really bound to happen. Nabahain sila kahit hindi bagyo, basta may continuous na rain showers, simply because yung karamihan sa mga lupa dyan sa Davao is below sea level.
So it's really bound to happen. So it's not just dahil nagpakawala ng tubig or whatnot, ganyan-ganyan. It's because yung topography po niya, maraming parts noon ang below sea level. Yun. Kasi nga, hinahanap ko rin kung may contribution doon. Kasi nga, yun nga, ang sinabi niya, mahina yung ulan, pero tuloy-tuloy. Pero syempre, kung tuloy-tuloy yung tubig, naiipon. Pero parang, ang kwento lang niya yun. Pero wala kasi akong makita na ibang information. Pero itong tao nito, he's really claiming na he's from the region, he's from the area. So parang ina-explain lang niya na, pero wala kasi sa news eh. Pero yung... Saka na lang po natin pag-usapan pagka meron na tayong reference point. Pero ang aking talagang comment dito sa nangyari, nagtaka lang ako na, kasi yung flooding, that incident of flooding, nangyayari na yan bago pa nagkaroon ng kick-off rally, di ba? Kasi nung lumabas yung issue na yan, magkakasunod yan eh. Nauna yung issue ni Pulong sa 51 billion, then inaatake na siya sa flooding sa Davao dahil sa flood control. Pero may nakita na rin akong information doon na yung binabanggit-banggit nila na flood control projects, nasa feasibility study phase pa lang siya. As of July 2022, so wala pa talagang mga flood control projects na nauumpisahan. Yun yung nakikita kong information. Tapos dumating na yung kick-off rally. Tapos nangyari na nga yung parang press conference ba nila yan? With Lagda Mayo. And that was yung really... briefing yun, disaster briefing. Okay. And that was really disappointing. When it comes to yung presence ni PBBM, comparing to other, rescue operation in the past, pwede bang sabihin parang rescue yun because they needed help. He's more like, yung action, I find it quite delayed. Parang, there could have been, prevented, tawag dito, disaster like yung landslide and everything. Kung medyo, meron na silang assessment sa region kung ano yung nangyayari doon sa lugar na yun. Knowing that, lagi silang nagkakaroon ng ganitong problema. So, yeah. I'm kind of like, disappointed. Ganun nila. Teka, actually, ginugoogle ko yung yung mga write-ups tungkol dun sa massive flooding. So, ang sinasabi dito sa mga reports is because, yun nga panay nga ang ulan sa Davao region. So, sabi nila, ang reason daw kung bakit widespread yung flooding and landslide doon is because of the, number one, diminishing forest cover, massive land conversion, and poor urban planning. Ganyan. Tapos, ayun, kasi yung mga yung ibang mga settlement doon, nakalocate talaga sila doon sa mga areas na bahain in the first place. Ayun, kasi nga, yung topography nga ng Davao region, many of its location ay below sea level. So, inevitable talaga yung baha. Mangyayari talaga siya. And wala naman kasing bagyo, hindi naman talaga bumagyo, nagtuloy-tuloy lang talaga yung ulan. Ayun, yun yung sinasabi dito sa ayan, yun yung sinasabi doon sa articles ng eto sa Rappler at saka meron dito sa Manila Bulletin. Ayan, teka. Manila Bulletin, ayan. Ito, why Davao is suffering from massive flooding. Ayun lang. Anyway, yun. So, ayun. So, ang suggestion ng Pag-asa, consider our environmental history for us to move forward with more sustainable intervention and planning that are responsive to the changing climate conditions and people. That is what the government should do. Invest more on nature-based solutions to mitigate disaster risk and avoid project or investment that contribute to sobrang namang motherhood nun. Actually, meron na nga sila study between DPWH and JICA, which was commissioned 2018. Which had 3 phases na natapos siya yung feasibility study as of July 2022 nga. And that is a very extensive study for 3 rivers doon, yung Davao River. Hindi ko matandaan yung tatlong yun eh. Pero it's really a massive
plan how to manage the Davao flooding. Pero, yun nga yung sinasabi ko, it seems like hindi pa naumpisahan yung, kasi if they have done that just recently, from 2018 to 2022, I expect na nakasama na rin yung mga environmental concerns kasi matagal na rin pinag-uusapan itong climate change, di ba? So, they don't really have to start from scratch, di ba? Like right now, I think they have the data, they just need to work and implement some flood control project. Kailangan meron na, maumpisahan. Ayun nga, kaso pag binigyan nga ng pera ang Davao at nagkaroon ng mga infrastructure 51 billion lang na project ng Davao, nagre-reklamo na sila. Can you build a sustainable flood control program with 51 billion? Ang laki-laki ng Davao. Actually, I look into the 51 billion. So, share ko lang yung information. Kasi I keep receiving yung ANC news about the 51 billion. Pero yung 51 billion na yun, from the news itself, kung bubuksan mo siya, makikita mo din yung presentation actually nila doon. From year 2020, 21, 22, there was the approved amount, now instructed by Malacanang, which total into like 25.2 billion. But those amounts were actually increased by the Congress for the year 2020, 21, 22, that totaled to 51 billion. They are not emphasizing yung 51 billion, yung sa GAA, was increased by the Congress itself and not by Malacanang. Because the amount instructed by Malacanang is much lower than the 51 billion approved by the Congress. Tapos nung kinausap nila yung DPWH from the news itself, ANC, it was explicit there, sinabi na, ikinonfirm ng DPWH that there was indeed a budgeted amount of 51 billion. Nonetheless, that amount is under the responsibility and accountability of DPWH and not Paulo Duterte. Yeah, and this discussion was raised by a social media post by this Elizalde Cruz somewhere January 18, and it's almost a month now. Wala pa rin siyang ibang documento or supporting evidences to show what happened to the 51 billion, especially that he already made that kind of allegation, and everybody's talking about flood control. Kumbaga kung ano na yung naikulay nila yan sa 51 billion. When it's really clear, wala naman silang data to support that allegation. Yeah, yun naman yung napag-usapan talaga. But they keep missing it, that 51 billion was approved by the Congress. Pag tinignan nyo rin yung ANC News, it was very clear from the news itself. Dapat kung napanood yun. Ay, sige, di naman dinideny ni Zaldico yun eh. Kasi yun yung sinasabi nila na ang allocation size sa Congress, 51 billion. Yeah. Doon naman talaga yung starting point ni Elizalde. So parang wala naman talagang issue doon no na kung Congress yung or the Congress yung nag-approve noon. That was the starting point of Elizalde ko because he is the chair of appropriations. So kumbaga, alam niya na it is really an approval coming from the Congress. So pero, hindi naman debatable yun, I think, yung part na yun. Yeah, pero kumbaga, they use this issue as topic for yung bayaran, mga trolls. They did use this issue na ginawan pa nila ng account dyan sa TikTok. No. Ang binabato nila dyan sa 51 billion is that you were able to get, kasi di ba ang reason, it is a reaction to the statement of Pulong that you reduce my budget from 2 billion, ginawa nyo na lang na 500 billion. Ngayon, ang reaction dito ng House of Representatives was that through Elizalde ko, sinabi ni Elizalde ko na no, in fact, busog na busog ka nga nung 18th Congress. So ngayon, pinapantay lang namin yung distribution kasi nakakuha ka naman na ng pera in the past. Yun yung rebat nila. Yeah. Yun yung rebat nila. That was misleading because kung binalikan mo yung ANC News, so there were amounts mentioned there from year 2020 to 2023. Though it was not mentioned in the news itself, the amount was there nasa ANC. And it was presented there for 2023. There was like this instructed again by Malacanang amounting to 1.9 billion. But it was even increased into 5-point-something billion. Hindi na yung part ng equation, Arya. Kasi nga, si Zaldico, si Congress mismo ang nagsabi na ang inallocate namin sa inyo, 51 billion. So hindi but the point is, yun yung starting point ni Zaldico. Yeah, but the point is, this 51 billion came from the unprogrammed funds. And I know that what they were reiterating there is like,
the other fund of the others were reduced by the increase of the other. But that's not the case because this was even explicitly known to be from the unprogrammed funds. So you cannot argue that the other fund of the others was reduced because of an increase of the other. Because they were referring to like, okay, we increased your fund, the net effect is 0 because we have to reduce the other one. But they missed the point that this is actually known to be unprogrammed. Wait, Arya, wait. Ang sinasabi ni Saldico, nakakuha ka na in the past. So it doesn't matter if it came from unprogrammed or the regular budget. Kaya ang sinasabi ni Saldico, kaya ka binigyan ng 500 kasi nililevel lang natin ngayon sa 19th Congress. Na since napondohan ka naman na in the past, pagbigyan naman natin yung ibang distrito. Yun. Anyway, agree naman tayo, walang problema doon na talaga namang questionable talaga yung statement ni ni Saldico at talaga namang hindi tayo agree doon. Ang is ang pinupunto lang, I don't think na issue yung ito lang naman yung hiningi ng Malacanang ganun. Kasi to be fair naman, ang starting point talaga ni Saldico, binigyan nga namin kayo ng 51 billion 'Di ba? So parang hindi na kailangang dalhin doon sa kung ano yung gusto ng Malacanang na i-budget for Davao region or for Davao ganyan. So parang hindi na siya dapat isama doon sa debate. So I think ang issue lang talaga dyan is that kung nagbigay kayo ng 51 billion noong 18th Congress, was it utilized? If the answer is yes, then we have no problem. If the 51 billion is the project of DPWH, then why are you pinning it to Pulong? So basically, yun talaga yung doon. Yun talaga, that's how we kill the conversation about it. Kasi DPWH, actually, sa argument pa lang ni Saldico, sinabi niya na DPWH yun So, the question, he didn't even say that it is for Pulong. Ang sabi niya, it is for Davao region. Diba? Actually, I'm agreeing to that, and that's what I'm saying. Na-twist na nila tong narrative na to. They have twisted already into something that was missing to that extent. So, and they keep reiterating this. Binabalik nila into one narrative which is already not even from what it was. So they keep saying na meron silang proof kung kano na yung twist ng sinasabi when you ask them data. And they know that they don't have the data, so kung ano na lang ang sinasabi nila. But there's one narrative remaining. It's to really paint a picture that Pulong somewhat had misappropriation of funds. Which is not the case. If you understand the issue, you know that it's a non-issue. Yeah, you cannot put that nga in the conversation kasi nga DPWH project siya. Diba? But I mean, it's already killed. Kumbaga parang, the moment they brought that up, coming from Saldico's mouth, actually, dun pa lang, defeated na yung argument. Kasi si Saldico mismo, siya mismo nung nilabas niya sinabi na DPWH yun Yeah, that's clear. But for those who are propagating parang kumbaga parang wala naman talagang bago kasi parang wala naman talagang leg to stand on yung 51 billion binigay kay Pulong. It cannot be established that 51 billion was given to the district of Pulong. Okay? Even Saldico did not say that it was given to Pulong. It was given to the Davao region. Diba? It is not under Pulong's discretion because it is for the region. Another is that it is handled by DPWH. It's 51 billion worth of DPWH projects. Diba? So, ibig sabihin, parang, there's really no way that you can pin it on Pulong. Ayun. Okay, thank you. Yun lang. Okay, anyway. Hi, Ate Che! Hello! Hello, Joey! Hello, everybody! Hello. On a lighter note, dun sa mga nagko-comment kanina, sila Justin, sila Pastor and everything, don't get offended. Don't be sensitive. Kasi masarap nga yung discussion masarap nga yung naririnig yung boses nyo. Pag pinaakyat kayo, defend your views, defend your points, kasi doon nagiging lively yung discussion. Alam niyo kung bakit? Ang haba pa ng laban na to. If you're going to really, endurance to, it's an endurance game. So kailangan natin, do not take it seriously. Kung meron kayong point of view, go up, tell us your opinion, your points, and then let's discuss about it. Magkaroon din ng healthy culture nang hindi masyadong sensitive. Yung yung debate yung dalawa ni Banat Bay, yung talagang sabi ko talaga, wow, this is great. Kasi si Banat Bay meron siyang extreme point of view Anti-Marcos talaga siya, and he defends his views. Tapos ako, hindi ako ganun kasi alam ko na mas marami kang kakampi, mas meron kang chance to win.
So you have to have compromises. Ganun naman talaga eh. Kahit sa buhay, sa politika, it's like that. Pag marami kang kaibigan, marami kang option. Consensus building, di ba? Ginaw nga, exactly. So, ako, yung ganung spectrum from the extreme to the middle, marami tayong mahahatak na tao na siguro may mga like-minded na tao na kagaya ni Antay-Ba na no way, Marcos says, no way. May mga tao naman na katulad natin na let's take it easy, tingnan natin what works for us and what don't, di ba? Kasi we're not an island. Kailangan natin ng maraming kakampi. Kaya take it easy lang, enjoy the game, enjoy the show, akyat, makipagbardagulan, and huwag yung personalahin kasi matagal pa to eh. It's an endurance game. Oo. Hindi, tsaka kasi yung pagkakunwari, if you can say spicy things here, you should be ready to receive spicy remarks back. Diba? Ang saya-saya nun, if you can really say spicy things and defend it, go for it, girl. Oo. Hindi po pwede yung pupunta ka dito pagkatapos sasabihan mo ako ng mga spicy na bagay. Tapos pag ako yung nag-spicy back sa'yo, galit ka. Diba? Hindi ganun. Dapat kung meron kang spicy remarks on me or to us here, be ready to receive spicy remarks at ipaglaban mo. Diba? At saka yung, for example, nakikita ko sa comment kanina, wag nang patulan kasi pastor yan. Iba kasi, we're not in a church. Iba to. Kumbaga, opinion mo, if you have something to say it, di ba? Kung nagtutroll ka lang, then mag-troll ka. Pero kasi, kumbaga, you're going to get hit. If you get hit, you have to throw back also, di ba? Kaya next time, yung mga magko-comment na medyo spicy, kumbaga, bring your game. Bring your game. Masaya makipagbardagulan, masaya yung conversation. Kasi, let's cultivate a culture na hindi sensitive ba? You just enjoy the game. Enjoy the game. Nandito na tayo eh. Kumbaga, hindi tayo satisfied sa performance. Saan mo pa ba ma-vent out yung frustrations mo, di ba? Dito na lang. Baka may mangyari pa. Imagine niyo pag lumaki yung movement natin dun sa page ng Hindi Mo Pera Yan. Pag dumating yung pagkakataon na malaki na tayo and then we can talk to politicians, alam mo kung gaano we really get pressured, no? And yield to our demands. Oo, kasi yung mga papalit natin yung space on corruption, di ba? Yeah, exactly. Kasi yung mga politicians na yan, kahit sabihin mo may pera sila, kahit sabihin mo meron silang means, takot yung mga yan sa tao. Takot yan pag meron ng critical mass. Yun lang ang tamang laban natin, yung numbers natin eh. Pag nakita nila na ang dami-dami na, matatakot yan. And eventually, we're going to find the right leaders for our country. Kasi meron naman eh, kailangan lang natin maging the right people for that leader. Yung people na hindi na po push over ba. Kaya yung mga tao na spicy ang opinion, go up, come up, i-defend mo yung point mo, let's cultivate discussion, let's make this movement grow, let's grow this movement. Kasi mas makakahanap tayo ng mas mabuting leader para sa atin eh. Kasi nakaka-heartbreak na Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore, lahat ng halos mas mahirap sa atin. They're flying right now. Alam naman natin na ang laki-laki ng potential natin eh. Bakit? Hindi naman mahirap yung bansa natin ng mga natural resources. Yung mga tao naman sa Pilipinas, matatalino, magaling sa diskarte. Ano yung mali? Yung leaders. We all have crazy fucking leaders. Yun ang dapat palitan and we should search yung mga leaders na talagang napaprioritize yung tao, yung bayan. Bakit nagawa ng Indonesia? Bakit nagawa ng Malaysia? Bakit nagawa ng Vietnam? Bakit hindi natin magawa? Because we have fucking leaders like Romualdez who keep putting his name sa mga gift packages niya. Yan yung nakakadiri talaga eh. Talagang, kaya for me, ang masasabi ko lang, it's an endurance game. Let's enjoy the game, defend your views, come up, and then eventually, pag malaki na tayo, pupunta tayong makipagbardagulan din sa mga politicians na yan and find the right leaders for our country. Kasi meron naman eh. Nothing is, kumbaga, meron tayong chance. Yung defeatist mentality na, ganito. Kumbaga, dalawa lang yan eh sa buhay. Do you see the glass half full or half empty? Diba? I see my glass always half full. Kaya nakikita mo yung mga solutions na pa pwede mong gawin. Kasi pag defeated, lagi kang nadi-defeat, then you cannot see solutions anymore. Diba? Tsaka gusto ko comment yung ginawa ni Inday before I go down sa TikTok, yung body language niya na parang in-ignore niya si BBM. Yung TikTok, yung after ng yung tungkol sa flooding sa Davao, and then nag-goodbye na sila. I mean, like, for me, hat off talaga kay Inday. Kasi ito yung leader na gusto ko eh. Yung walang bullshit. Yung walang plastika. Yung parang bang, yung ganun ka black and white na hindi siya plastic eh. So, yun na lang yung sasabihin ko before I go down. Let's find leaders na talagang who can lead our country. Kasi ang laki-laki ng potential ng Pilipinas. Ang galing-galing ng mga tao, ang galing-galing natin Pilipino.
Malas lang tayo sa leaders. Walang nagtitimon ng maayos, ano? Ayun. So, thank you very much and have a nice day. Have a nice evening to everybody. Thank you, Ate Che. Thank you very much. Okay. Sagutin ko lang si Nonoy Lopez. Sabi niya, ano masasabi mo tungkol sa travel allowance ng Congress versus sa budget na 51 bini pulong na ninilevel lang nila dahil malaki naman ang nakuha niya last admin. Unang-una po, hindi po kasi dapat ganun ang pag-iisip ng Kongreso na ay malaki naman nakuha mo before so ngayon ile-level namin ang budget mo. No. Hindi po dapat ganun ang requirement ng budgeting. Kasi kung kunwari, kahit malaki ang makuha nila for 18th Congress, 19th Congress, 21st Congress, 22nd Congress, or whatnot, kung malaki ang nakukuha nila, ang sukatan po dito, justified ba? Like for example, ngayon, minention nga ni Arya kanina na wala talagang massive flood control project sa Davao region. So that's why they experience this kind of flooding again and again. Ngayon, if it requires that the entire Davao region should receive 500 billion worth of funding, kahit nakakuha sila ng malaki last year, if it is justified for them to be budgeted for that amount, yun yung magdidikta, hindi lang dahil sa nakakuha ka ng malaking budget last year. So parang tingin ko po mali pong reasoning yung gano'n na parang nile-level lang namin dahil ano, kasi parang nangyayari po niyan, parang ano to, partihan? Partihan dahil nakakuha ka ng malaking budget last year. Ngayon, maliit na lang yung budget mo. No, it should not be like that. It should not be like that. Kasi kung ganun ang istorya natin, di dapat, i-reduce na natin yung binabudget sa Luzon. Because for the longest time, they are getting like more than 50% of the entire national budget. Diba, Nonoy Lopez? So, no, I do not agree doon sa pautot ni Zaldi, Zaldi ko na sinabi niya na hindi nile-level lang namin kasi malaki naman yung budget na nakuha mo nun. Bakit partihan to? Partihan to dahil malaki nakuha mo nun. Di dapat, hindi, ang budget ng 33 lang, tayo dapat, 33%, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba? Partihan lang pala usapan dito hindi naman pala yung needs ng region That's not how you properly allocate resources. So yun po yung masasabi ko doon. Ngayon yung travel allowance po, ganito po yan. Shock nga ako nung nag-content si SAS. Kasi kinumpara ni SAS yung travel expenses ng House of Representatives ng US Congress at saka travel expenses ng Philippine Congress. My God! Ang laki ng discrepancy. Mas malaki pa yung budget ng mga kongresista ng Pilipinas sa travels kaysa sa mga Amerikano. Bakit? Yun yung unreasonable. Because what are your travel expenses? Bakit ganyan kalaki yan? Bakit ka entitled sa ganyang kalaking budget? So, yun po yung masasabi ko doon, Nonoy Lopez. Ayan. So, if 51 billion is needed by the constituents of Pulong, we judge Pulong by, yung 51 billion ba na yun, may napuntahan o wala? Kung may napuntahan at ito ay nakarating sa taong bayan, di wala tayong problema. Kahit 100 billion pa yan. Wala akong pake if it is utilized properly. So, yun po. Yun po ang sagot ko, Nonoy Lopez. Thank you very much sa iyong tanong. Ayun. Okay. Ayun. Hello, Mindanao! Hi, good evening, Miss Joey, and hi everyone. I would like to, bago ako mag-comment dun sa Ask Us Anything, so I noticed na several days back, nag-flood sa newsfeed ko yung relief efforts ni Tambaloslos. Then just yesterday, lumabas na naman yung paid ad na nasaan ang mga Duterte sa Davao flood nga incident. So nakalimutan siguro nila na during BBM's visit sa Davao, nag-conference, di ba? At mismo si Davao Governor nagpasalamat directly kay VP Sara na siya yung unang Governor, no? Oo, responde at nag-help at nagbigay ng relief. So siguro, given the budget of OVP, I don't think she can sustain it for long. And mas malaki naman talaga ang budget ng national. So we don't expect the Dutertes to really drive that much amount of money and magbigay o sustain yung relief efforts. Pero they've done it themselves din na hindi lang hina-highlight. Hindi masyadong nire-report kasi ayaw ng mga Dutertes ng ganun yung bigay ng relief tapos pa-video for the optics, hindi sila ganun. So yun yung sa akin. Now, pwede na tayo mag-segue sa Ask Us Anything? Sige po, go. Sige. Yung na-shock talaga ako sa title nila na Ask Us Anything kasi yung audacity na in-name nila yung content na Ask Us Anything. Yung setup naman sila tumatanggap ng mga tanong, di ba? Oo. Yung setup naman ng content na yun is in a controlled environment. Scripted lahat.
questions are known in advance para alam ni BBM paano niya sagutin. At saka in the guise pa na random at talagang galing sa audience. Kaso selective naman talaga yon. And I did not finish the video. Pinanood ko lang kasi nung nag-live si Marlica kanina, sabi niya, parang si Marlica nagalit eh. So, pinanood ko ng konti. So, lahat ng questions doon, Miss Joey, talaga egocentric, which the common Filipino does not give a shit. Wala kaming pakialam, paano kayo maglambingan, gigil na kami sa inyo. It is really, ang tingin ko, sa content na yon, parang trying hard talaga sila to do PR coverage sa image nila. Kaso lang, embedded na kasi sa psyche namin eh, yung Pulveron at yung Galema et al. I think mahirap na yun i-dismantle sa isipan namin. What we see is what we get. Kasi nung sinabi nila yung tungkol kay Galema, and then the moment we saw the video, yung departure sa airport, ganun na lang niya inisnab si VP Sara. So parang na-solidify talaga yung karakter niya as Galema. So yun yan. Pag magplastikan sila sa SOCMED na all is well in the family, parang cringy talaga. Alam naman natin na battered husband ngayon eh. May advice na Kuting, ipabawsin na niya si Galema. Pag ginawa niya yan, may chance pa siguro mag-iba yung tingin ko sa kay Kuting. So siguro yun lang yung may 1 cent sa tungkol sa Ask Us Anything. So thank you for this opportunity, Miss Joey. Thank you din. Actually, yung merong malaking cheque, nakita mo yun yung sa disaster briefing, na merong malaking cheque na parang inaabot si PBBM, tapos nandun si Inday Sara. Bakit ang Inday Sara uncomfortable siya? Yung inaabot yung malaking cheque. Kasi hindi niya feel yung mga ganyan di ba? Yung mga parang picture taking na nagpapaabot ng tulong. Wala talaga sa kanila yan. Yung tsura talaga ni Inday, yung parang, yung di tumitingin sa camera, makita mo talaga dun sa niya, sa body language na hindi niya feel. Ayun. Sabi ni Garden TV Show, kailan ba lulusob ang taong bayan sa Malacanang? Ayan, yan yung mga seditious comments. Hindi yan maganda, Garden TV. Hindi yan maganda. Okay? Ang kailangan ngayon ng taong bayan ay magmatsyag. Okay? Huwag po tayong mag-engage sa any violent activity. Maging mapagmatsyag, maging sensitive sa lahat ng mga impormasyon na dumarating. Yan. At iwasan niyo po yung mga public comment na mga ganyan. Bad yan. Huwag ganun. Ba't mo lulusubin yung Malacanang, Garden TV? Seditious yan. Ganun. Ayaw kitang makulong. Huwag ka nagagaganyan ng comment. Ayun. Miss Joey, meron pa nga akong isang tanong. I don't know if you've watched yung YouTube na coverage ni Miss Malu Mangahas. In-interview niya si Congressman Alvarez. Parang sabi kasi ni Congressman Alvarez na as much as possible, they would follow a process, legal. Tsaka UN sanctioned din na mga proseso. Kaso, sabi niya na it will be through a peaceful na pamamaraan kagaya ng EDSA Revolution. So, parang ganun. And then, sabi niya na mention ni Alvarez yung EDSA Revolution, ganon? It won't be bloody kasi parang nga siyang EDSA. Sinabi niya EDSA? Sinabi niya parang EDSA? People Power. First, yung People Power 1 na nangyari, parang ganun daw ang ganun daw. Sure ka? Sinabi niya yun? Oo nga nagulat nga ako ba't yun sinabi ni Alvarez. Pero ang context naman niya kasi is, it should be in a peaceful way. Kasi hindi naman talaga bloody yung nangyari sa People Power. It's just that yun yung gusto ng taong bayan. So yun yung sabi niya. So same way. But there are parang I think kasi extra constitutional yun eh. Yung People Power, yung sa EDSA, extra constitutional yun. I think there are ways on how to do it eh. There are legal ways on how to do it. Just like what the Congress is doing in trying to amend our constitution, 'di ba? The more na mas may karapatan ang mga tao na mag-amend at magbago ng constitution. 'Di ba? Kasi yung constitution natin is a social contract eh. And our constitution recognizes the people as the sovereign. So pag yung people nag-decide siya na ito na yung gusto niyang gawin, you cannot not listen to that. 'Di ba? Yeah, I would like to ask also Attorney Trixie regarding sa komentaryo ni Congressman Alvarez. If kasi parang ano siya pakinggan eh. Masama kapag people power ang gagamitin na term.
Yun yung term. Just watch it. Try to check it out para malaman mo rin. Ang context niya is, as much as possible, people should start talking about it para magkaroon ng discourse, para malaman nila kung ano talaga. Well, hindi yun illegal. Yun nga, kaya nga nagugulat ako dito kay BBM kasi parang nag-uusap-usap pa lang yung mga tao. Grabe na sa ano. Ayun. Diba, grabe na sa... Nag-uusap-usap pa lang yung mga tao pagkatapos quell all the secessionist idea. Diba, it's secessionist ideations. Concept lang po siya. Pinag-uusapan pa lang. At hindi yun bawal. Okay? Hindi yun illegal. Ayun. Ngayon, ang illegal is if you're going to do it in a violent way. Merong rebellious tendencies, you're going to force the government to accept the terms, yung mga ganun. Yun yung bawal, yun yung hindi maganda, yun yung seditious. 'Di ba? Na may violent that whatever the purpose is, that the people, the progenitors would like to do it in a violent and forceful way. Hindi naman ganun. Wala naman ganun sinasabi si PRRD. 'Di ba? Okay, that's correct. That's all for me, Miss Joey. I'll step out now. Good night, guys. Thank you, Mindanao. Thank you. Ayan. Mindanaos can rally behind that, pero BARM ayaw iyan kasi mawawala ng ATB budget nila, sabi ni Lou Rajea Tumpalan. Yun nga sa totoo lang, if they're going to do it in a legal way, malaki naman yung chance na mag-fail yung mag-fail yung sinasabi nilang independent Mindanao Kasi because of this, because ito sinasabi ni Lou. 'Di ba? So, parang sobrang premature talaga yung reaction ni BBM na we're going to quell the Kinemerut, ganyan-ganyan, di ba? It can be a suggestion pa lang or simply a plan. At the moment nga, Tita Myrna Lim, it is an expression of their frustration and disappointment with the current policy of the government. Diba? Actually, that is all there to it. It is an expression of frustrations. And kung yung bayan mo, kung yung mga mamamayan sa bayan mo ay nag-e-express na ng kanilang frustration, ikaw bilang presidente, pakinggan mo yung frustration nila, huwag mong i-gaslight. 'Di ba? Yun. Ang problema kasi, nagpapahayag na ng sobrang disappointment yung mga Mindanaon pagkatapos titiisin mo pa. 'Di ba? 'Di ba? Ayun, doomed to fail daw. Hinusgahan niya na no? Hinusgahan niya na yung decision ng mga sige kayo, kaagagin yan ninyo. Baka mamaya mag-organize yan. Pagkatapos, they would be able to launch a very, very strategic way of doing what they want to happen. O, di lalo kayo ng problema. Imbes na i-recognize niyo yung problem, lalong lalaki yung problema niyo. Ganun. Ayun lang. Saan kaya gaganapin ang hakbang na maisog ngayong? Hindi ko alam, Jim. Ayan. Anyway, yun na, no? Alas 3 na, mag-3:30 na. At mag-i-end live na ako. At maraming salamat sa pag-join yung lahat. And I'll see you next time. Lumalabo ang aking camera. Thank you everyone. And I hope to see you soon. Ayan.